Sa ngayon, ayon dito sa mga lumalabas na reports, ay posible na i-transfer itong si Chris Newsome dito sa TNT Tropang Giga. At ito ay parang paniguro dito sa binabalak na Grand Slam ng koponan ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon kasi mukhang itong Meralco Bolt sigurado na dito sa number 8 seed at maagang malalaglag dito sa torneo. Kaya nga mukhang mas bagay daw na itong si Newsome ay dali na lang dito sa lineup ng TNT Tropang Giga para makatandem nitong si Jordan Heading. At kung yan ay mangyayari, magiging mas maganda yung tsansa nitong TNT Tropang Giga na makuha yung Grand Slam. At syempre, para na rin itong si Chris Newsome ay makapanalo o kaya makakuha nitong tinatawag niya na kampyonato. Siyempre, pagkatapos niya magawa yan dito sa Meralco Bolts nung Philippine Cup last year, gusto niya na ito'y maulit. Kaya gusto niya ma-transfer na dito sa TNT. Dahil nga sister teams ang TNT at itong Meralco Bolts, hindi po pwede na derechahang trade ang maganap. Kaya idadaan nila yan sa pamamagitan ng Blackwater Bossing. Gagamitin nila yan, of course. Alam natin, itong mga players ng Blackwater, malamang mapunta yan, for example, dito sa NLEX. At ito namang TNT, mamimigay ng players dito sa Blackwater Bossing. Ang maliwanag pa lang, ang trade na to gagawin talaga yan para itong si Chris Newsome ay mapunta dito sa lineup ng TNT Tropang Giga. Magandang tandem sila ni Jordan Heading. Pag nagkataon at syempre alam natin na aabangan din naman ng TNT kung ano ang gagawin nitong lineup ngayon ng Meralco ng SMC kung sakasakaling gawin nila yung trade na yan dahil syempre magiging mabigat yan para dito sa koponan ni Coach Chot. Kaya interesting moves ang gagawin ng tropa. Ito namang San Miguel Beer, natalo kagabi dito sa lineup ni Coach Franco Atienza. Dahil dito medyo naging komplikado yung sitwasyon nila kung magna number 1 seed o hindi. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel ay gagawin daw ang lahat para masiguro na sabihin na natin makuha nila itong inaasam nila na championship sa Philippine Cup. Pero bukod dyan, meron silang binabalak daw ngayon ng mga movements para matuloy na itong mga trades na kanilang pinaplano talaga. Dahil sa ngayon ay dito sa mga reports na lumalabas, ito raw San Miguel Beer ay gusto na makuha na nila itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters at willing silang i-offer na si Motaw Tua bilang kapalit ito at sasamahan pa nila ng isang first round draft pick. Yan ang magiging importante ngayon dito para sa San Miguel Beer dahil nasisiguro nila na itong lineup ng San Miguel mas makikinabang kung makukuha nila itong si Kit Datu. Si Motaw Tua kasi ay hindi consistent maglaro kaya nga gusto nila talaga ito si Datu na ang makuha dyan. Dahil dito maaasahan natin na itong San Miguel ay gagawin ang lahat para matuloy ang nasabing trade. Pero na kay Coach Yengyao na yan kung tatanggapin itong i-offer syempre ng San Miguel. Dahil alam naman natin si Coach Yeng, hindi yan yung tipo ng coach na magpapatalo pagdating dito sa gawaan ng mga trade sa PBA. Kaya nga magiging sabihin na natin komplikado yung negosasyon dito. Dahil baka hindi lang si Dato at si Tautuwa ang maging involved dyan. Kung hindi may masama pa na ibang mga players. Depende na lamang kung ano mapagkasusunduan ng dalawang partido. Ang matindi rito, ito si Coach Leo Austria. Gusto raw niya na bukod dito sa pagkuha kay Kid Dato, magdagdag pa ng isa pang scorer pero sa ibang team sila kukuha dyan at hindi sa ROS. Ito namang Barangay Hinebra ayon dito sa mga nasa kampo nila ngayon, ang pinaplano daw nila ay kunin ang Phil American na si DJ Fener para dito sa susunod na season. Naghahanda na ngayon ang Barangay Hinebra para dito sa darating na draft at yung ang pagkuha dito sa 6'5 na si Fener ang kanilang inaasahan. Medyo alam ng Barangay Hinebra na yung mga top options katulad nila Darren Mayo at itong sila Quentin Brown malamang maaga makuha yan. Kaya hindi, kung sakasakali, of course syempre kung makuha ng Hinebra yung si Mayo o kaya si Brown, okay. Pero kung hindi nila makukuha yan, ito na lang si DJ Fener, okay na rin daw sa Barangay Hinebra. Kaya magiging maganda to para dito sa Gene Kings kung sakasakali nga dahil yan ay 6'5 na guard at magiging malaki ang advantage niya kumpara doon sa ibang guards dito sa PBA. At yung experience dito sa paglalaro sa ibayong dagat, magiging bentahin rin niya yan.
Kaya hindi na nagugulat yung mga insiders na ito yung player na gustong i-draft ni Coach Tim Cone. Ngayon, para matupad yan, alam natin ang Ginebra may first round draft pick pero medyo mababa to dun sa ranking. So baka kailangan mag-trade up para makuha yan. Pwede nilang i-trade itong mga bench players nila dito sa Northport at Terra Firma para makuha yung mataas na draft pick. At malay natin baka hindi na si DJ Fenner ang makuha ng Barangay Ginebra dito kung hindi maski na yung iba pang mga sabihin na natin players na ginagamit ngayon nitong si Coach Tim Cone. At alam natin na si Coach Tim Cone handa na raw mag-trade ng ibang mga bench players ng Ginebra para naman ma-secure at least yung ibang mga draft picks ngayon. Alam natin magagaling yung sasali dito sa susunod na draft kaya nga itong Barangay Ginebra minamataan na sila sa ngayon. Pero alam natin din na itong TNT at yung MVP group ay ready rin gumalaw kaya magiging very interesting ang mga susunod na araw dito. At ang huli nating balita ay Pro Magnolia Chicken Templados ay nagre-ready na gumawa ng hakbang para masiguro nila na itong kanilang kampanya sa Philippine Cup ay hindi magko-collapse. Alam natin na ngayon medyo gumanda lagay ng Magnolia dahil dito sa pagkatalo ng San Miguel. May chance pa sila na maging number 1 seed at least sabihin natin mag-figure sa isang sabihin nating diskusyon. Dahil kapag tinalo nila TNT, 8-3 na sila. So kahit manalo ang San Miguel doon sa huling game nila, 8-3 din magtatabla. At alam natin, tinalo ng Magnolia itong SMB. So malaki chance ng Magnolia na sila ang makakuha ng number 1 slot. Depende na lamang yan syempre kung anong magiging kondisyon ngayon nitong ibang mga teams kung sakasakali na sila ay makapasok dito sa playoffs. Dahil alam natin na itong lineup ngayon ng Magnolia Chicken Templados kahit na yan ay malakas, kinakailangan nilang masiguro na hindi sila yung tipo na madaling mag-collapse in the end. Dahil unfortunately yan ang naging trademark ng Magnolia, no? Malakas sa umpisa pagkatapos nagko-collapse sa dulo. Kaya nga kinakailangan daw ngayon itong Magnolia masiguro na hindi sila mawawalan o hindi sila mangyayari ulit yan. At ang gagawin daw ng Magnolia, babaguhin nila yung kanilang approach pagdating dito sa pakikipag-trade ng mga players. Kukuha sila ng mga top caliber players at katulad ng Barangay Ginebra ang pamimigay nila yung mga bench players nila para masiguro na talagang hindi sila magkakaroon ng mga problema pagdating dito sa mga substitution patterns na madalas nababatikos. Wala pang nababanggit yung mga insiders kung sino in particular ang gustong kunin ng Magnolia. Ang maliwanag lang dito, nagpe-prepare na talaga sila para masiguro na itong mga darating na conferences ay hindi na magkakaroon ng issue at hindi na masasabi na intro boy sila dahil magbabago ng approach ng Magnolia pagdating dito sa pagkuha ng mga players at syempre pag-approach ng game. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at lahat ng ating mga viewer.